Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan habang pinapanood ninyo ang video na ito. Alam po natin na habang tumatanda, may mga pagbabago sa ating katawan. Humihina ang resistensya, mas madalas tayong mapagod, at mas kailangan nating ingatan ang ating kalusugan. Ngunit huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Marami pa rin po tayong magagawa upang mapanatili ang sigla, lakas, at kaligayahan sa ating araw-araw na buhay. Isa po sa pinakamahalagang paraan para maalagaan ang ating katawan ay sa pamamagitan ng tamang pagkain. At ang isa sa pinakanatural, masarap, at abot-kayang pagkain ay ang mga prutas. Ang ilang prutas po ay may taglay na sustansyang kayang palakasin ang ating katawan, protektahan tayo laban sa sakit, at higit sa lahat, makatulong sa pagpapahaba ng ating buhay. Kaya, sa video pong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 15 klase ng prutas na napakainam para sa ating mga senior citizens. Makinig lang po kayo ng mabuti at sana po ay maisama ninyo ang mga prutas na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain. 1. Saging. Ang saging ay isa sa pinakaabot-kayang prutas na makikita natin sa palengke o kahit sa bakuran. Hindi lamang ito masarap at madaling kainin, lalo na kung medyo mahina na ang ngipin, kundi ito rin ay may maraming benepisyo sa katawan, lalo na sa mga senior citizens. Isa sa mga pangunahing taglay ng saging ay ang potasyo. Ang potassium ay tumutulong upang mapanatiling normal ang tibok ng puso at maiwasan ang alta presyon o high blood pressure. Mahalaga ito dahil habang tayo ay tumatanda, mas nagiging sensitibo na ang ating katawan sa mga biglang pagbabago ng presyon ng dugo. Ang pagkakaroon ng sapat na potasyo sa katawan ay nakakapagpababa ng tiyansa ng stroke at iba pang sakit sa puso. Bukod doon, ang saging ay may natural na asukal at energy na nakakatulong kapag medyo nanghihina ang pakiramdam. Magandang kainin ito sa umaga o kapag kailangan ng dagdag na lakas. Ang laman ng saging ay may fiber din, kaya ito ay nakatutulong sa maayos na pagdumi, lalo na kung may problema sa constipation. Kaya kung nag-iisip kayo kung anong prutas ang magandang isama araw-araw sa inyong diet, ang saging po ay isang napakasimpleng paraan upang mapangalagaan ang inyong kalusugan. Pangalawa, mansanas. Ang mansanas po ay isa sa pinakakilalang prutas sa buong mundo at hindi po ito basta sikat lang. Ang mansanas ay may taglay na bitamina C na tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya. Ibig sabihin, mas nagiging matibay ang ating katawan laban sa ubo, sipon, at iba pang karaniwang sakit na madalas maranasan ng mga nakatatanda. Bukod pa po rito, mataas din sa fiber ang mansanas, lalo na kung hindi tinatanggal ang balat. Ang fiber ay tumutulong sa maayos na pagdumi, kaya mainam ito para sa mga may problema sa tiyan o madalas makaranas ng constipation. Alam niyo po ba na ang regular na pagkain ng mansanas ay maaaring magpababa ng kolesterol? Kaya po ito ay mabuti sa kalusugan ng puso at ugat. Mahalagang bahagi ng katawan na kailangang alagaan habang tayo'y tumatanda. May taglay din itong antioxidants na tumutulong labanan ang mga free radicals sa katawan. Ang mga free radicals ay maaaring magdulot ng pinsala sa cells na naguugat sa mga sakit tulad ng cancer, sakit sa puso, at Alzheimer's. Ayon sa mga eksperto, kahit isang mansanas sa isang araw, lalo na kung ito'y bahagi ng balanseng pagkain, ay makakatulong upang mapanatiling malusog ang katawan. Kaya kung kayo po'y naghahanap ng merienda na hindi lang masarap kundi masustansya rin, subukan ninyo ang mansanas araw-araw. Kayang-kaya sa bulsa at malaking tulong sa katawan. Pangatlo, papaya. Ang papaya ay isa sa mga pinakarekomendadong prutas para sa mga nakatatanda. Una sa lahat, ito ay may taglay na enzymes gaya ng papain
na tumutulong sa mas madaling pagtunaw ng pagkain. Maraming senior citizens ang nakakaranas ng kabag, hindi madalas na pagdumi o hindi komportabling tiyan. Sa regular na pagkain ng papaya, mas gumaganda ang daloy ng ating panunaw at nababawasan ang constipation. Pangalawa, ang papaya ay mayaman sa vitamina C na tumutulong palakasin ang resistensya ng katawan laban sa mga sakit. Importante ito lalo na kung kayo ay madaling sipunin o inuubo. Mayroon din itong vitamina A na tumutulong sa kalusugan ng mata, kaya't magandang kainin ito para sa malinaw na paningin. Bukod sa lahat ng ito, ang papaya ay may antioxidants na lumalaban sa mga free radicals, mga bagay na nagdudulot ng mabilis na pagtanda ng cells sa katawan. Sa madaling salita, ang papaya ay isang prutas na makakatulong hindi lang sa tiyan, kundi pati sa puso, immune system, at sa kabuuang sigla ng katawan. Mainam po ito kainin sa umaga bilang agahan o kaya'y merienda sa hapon. Pang-apat, mangga. Sino po ba ang hindi mahilig sa mangga? Bukod sa masarap at matamis, ang mangga ay isa sa mga pinakamakabuluhang prutas para sa kalusugan ng mga matatanda. Una, ito ay may vitamina A na tumutulong sa kalinawan ng mata at pag-iwas sa mga karaniwang problema sa paningin gaya ng panlalabo o katarata. Mayroon din itong vitamina C na tumutulong para lumakas ang resistensya ng katawan laban sa ubo, sipon at iba pang impeksyon. Bukod pa doon, ang mangga ay may vitamina E na kilala sa pagpapaganda ng balat at tumutulong sa katawan na labanan ang mga epekto ng pagtanda. Ang mangga rin ay may taglay na antioxidants na panlaban sa free radicals sa katawan, mga lason o dumi na maaaring maging sanhi ng iba't ibang sakit. Maaari po kayong kumain ng mangga bilang merienda, idagdag sa oatmeal o gawin itong smoothie. Basta't huwag susobra lalo na kung may diabetes dahil medyo mataas din ito sa natural na asukal. Pero kung ito ay kainin sa tamang dami, ang mangga ay tunay na kayamanang likas na galing sa kalikasan. Panglima, avocado. Ang avocado ay isang uri ng prutas na may malambot at malinamnam na laman. Pero ang pinakakahanga-hanga dito ay ang laman nito ay puno ng tinatawag na healthy fats o magandang uri ng taba. Huwag po kayong matakot sa salitang taba dahil ang taba sa avocado ay nakakatulong sa puso, hindi gaya ng taba sa mamantikang pagkain. Ang magandang taba sa avocado ay tumutulong sa pagbaba ng kolesterol, kaya ito'y mainam kainin ng may edad na. Bukod pa riyan, may taglay din itong fiber na nakakatulong sa pagdumi at paglilinis ng bituka, kaya iwas constipation. Mayaman din ito sa potassium, vitamin E at vitamin B na tumutulong sa lakas ng katawan, pag-iwas sa pananakit ng kasukasuan at kalinawan ng pag-iisip. Pwede po ninyong kainin ang avocado ng hilaw lang, lagyan ng konting gatas at kaunting asukal o idagdag sa tinapay. Isa itong napakasarap at masustansyang prutas na bagay sa senior citizens. Pang-anihim, duhat o iba pang uri ng berries. Ang duhat, ubas, at iba pang maliliit na prutas na tinatawag na berries ay napakayaman sa tinatawag nating antioxidants. Ano po ba ang antioxidants? Ito po ay mga natural na sangkap na tumutulong sa ating katawan na labanan ang pagkasira ng cells o yung maliliit na bahagi ng katawan natin na may mahalagang papel sa kalusugan. Sa paglipas ng panahon, natural na humihina ang ating memorya at minsan ay nagkakaroon tayo ng mga senyales ng demensya o Alzheimer's. Sa tulong ng mga berries tulad ng duhat, maaari po nitong pabagalain ang pagkalimot, patalasin ang isipan at panatilihing alerto ang utak. Bukod pa po dito, ang mga prutas na ito ay may vitamina C, fiber, at natural na asukal na nagbibigay enerhiya pero hindi makasasama sa katawan kung kakainin sa tamang dami. Kaya po,
Kung may makita kayong duhat sa palengke o kahit imported berries kung abot kaya, huwag pong palampasin. Napakabuti po nito, lalo na kung nais nating pangalagaan ang ating isipan at alaala habang tayo'y tumatanda. Pang-7, orange. Ang kahel o orange ay isang uri ng prutas na kulay kahel ang balat at laman. Bukod sa pagiging matamis at masarap, ito ay puno ng bitamina C na kilala bilang panlaban sa mga sakit gaya ng ubo, sipon at lagnat. Para sa mga nakatatanda, mahalaga ang malakas na immune system o panlaban ng katawan sa sakit. Dahil habang tumatanda, mas nagiging mahina ang ating resistensya, kaya't kailangang alagaan ito. Bukod pa rito, ang kahel ay mayroong fiber na nakatutulong sa maayos na pagdumi, kaya mainam ito para sa mga may problema sa panunaw. Mayroon din itong mga antioxidants na lumalaban sa mga free radicals na sanhi ng maagang pagtanda ng mga cells sa katawan. Sa madaling salita, ang kahel ay prutas na hindi lamang pampasarap sa merienda. Ito ay isang natural na bitamina at proteksyon sa katawan ng ating mga mahal na senior citizens. Kung hindi available ang kahel, pwede ring subukan ang dalanghita o pomelo na may katulad na benepisyo. Pang-8, pakwan. Ang pakwan ay isa sa mga prutas na talaga namang paborito nating mga Pilipino, lalo na tuwing tag-init. Bukod sa masarap at nakakapreskong kainin, ito ay mayaman sa tubig. Halos 70% ng laman nito ay tubig, kaya napakabuti para sa hydration o pagpapanatiling hindi natutuyuan ang katawan. Para sa mga senior citizens, mahalagang manatiling hydrated o may sapat na tubig sa katawan, lalo na kung hindi na ganoon kalakas ang pakiramdam ng uhaw. Ang pakwan ay isang masarap at natural na paraan para magdagdag ng likido sa katawan. Bukod pa dyan, ang pakwan ay may lycopene, isang uri ng antioxidant na makakatulong sa pag-iwas sa sakit sa puso at iba pang kondisyon gaya ng prostate cancer sa mga kalalakihan. Ang lycopene din ay nakatutulong sa pagpababa ng pamamaga sa katawan na isa sa mga sanhi ng maraming sakit habang tumatanda. May taglay din itong vitamin A at C na nagpapalakas ng resistensya at tumutulong sa kalusugan ng mata at balat. Kaya kung may pagkakataon po kayo, subukang kumain ng isang hiwa ng pakwan tuwing hapon. Hindi lang ito pampatanggal ng uhaw, ito rin ay pampalakas, pampaganda ng pakiramdam at panlaban sa mga sakit. Murang prutas na may napakaraming benepisyo. Pang-9, bayabas. Ang bayabas o guava ay isa sa pinakamurang prutas sa palengke, pero huwag natin itong maliitin. Napakayaman nito sa nutrisyon. Isa po ito sa pinakamataas na pinagkukunan ng vitamin C. Mas marami pa kaysa sa kahel o dalandan. Kaya naman malaki ang naitutulong nito sa pagpalakas ng immune system, panlaban sa ubo, sipon, at iba pang impeksyon. Bukod sa vitamin C, mayaman din ito sa lycopene, isang antioxidant na nakatutulong magpababa ng panganib sa sakit sa puso at ilang uri ng cancer. Ang bayabas ay may taglay ring dietary fiber na mainam para sa ating panunaw. Kung may problema sa pagdumi, pwedeng makatulong ang bayabas sa regular na paggalaw ng ating tiyan. Hindi rin ito mataas sa asukal, kaya pwede sa mga may diabetes kung kakainin sa tamang dami. At dahil may potassium at magnesium din ito, makakatulong sa maayos na tibok ng puso at sa pag-iwas sa alta presyon. Kaya, kung may puno kayo ng bayabas sa bakuran, swerte po kayo. At kung wala, madali lang itong hanapin sa palengke. Kumain po ng hinog na bayabas o ilagay sa smoothies o fruit salad para hindi nakakasawa. Pang-10, peras o pear. Ang peras ay isang prutas na magaan sa tiyan at madaling nguyain. Kaya mainam ito sa mga senior na maaring may problema sa nangipin o panunaw. Mayaman ito sa dietary fiber na tumutulong sa maayos na pagdumi at sa pag-iwas sa constipation.
isang pangkaraniwang suliranin ng maraming matatanda. Bukod pa rito, ang peras ay may taglay na antioxidants tulad ng vitamin C at flavonoids na lumalaban sa pamamaga, inflammation sa katawan. May mga pag-aaral din na nagpapakita na ang regular na pagkain ng peras ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at cholesterol, kaya mabisa rin ito para sa kalusugan ng puso. Isa rin ito sa mga prutas na mababa ang glycemic index, kaya ligtas kainin ng mga may diabetes dahil hindi ito nagpapataas ng blood sugar ng biglaan. Subukan ninyong isama ang kalahating peras sa merienda o ipares sa tinapay o oatmeal sa umaga. Masarap, masustansya, at makakatulong pa sa pangmatagalang kalusugan. 11. Kiwi. Ang kiwi ay isang maliit na prutas na may kulay, berdeng laman, at may maliliit na buto. Maaaring hindi ito kasing karaniwan ng ibang prutas sa palengke, pero ito ay isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Mayaman ang kiwi sa vitamin C. Mas mataas pa nga sa orange. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya para iwas tayo sa ubo, sipon, at iba pang sakit. May taglay din itong vitamin K na mahalaga sa kalusugan ng buto at tamang pagdaloy ng dugo. Para sa mga senior na may problema sa buto o laging sinasabi na nangangawit, malaking tulong ito. Bukod pa riyan, ang kiwi ay may fiber na tumutulong sa maayos na panunaw. Ibig sabihin, kung may kabag, kabigatan ng tiyan, o hirap sa pagdumi, makakatulong ang kiwi sa paggaan ng pakiramdam. May mga pag-aaral rin na nagsasabing ang kiwi ay nakakatulong sa pagtulog. Kung kayo po ay hirap makatulog sa gabi, subukan ninyong kumain ng kiwi sa hapon o sa gabi bilang merienda. Kaya kahit maliit ang prutas na ito, malaki ang naitutulong sa ating katawan. Kung makakahanap po kayo ng kiwi sa grocery o palengke, subukan ninyo ito paminsan-minsan. Ang kiwi ay isa sa mga prutas na talagang bagay para sa mga mahal nating senior. 12. Granada o pomegranate. Ang granada or pomegranate sa Ingles ay isang uri ng prutas na may mapulang balat at maliliit na buto na parang kristal sa loob. Maaaring hindi ito kasing pamilyar gaya ng ibang prutas, pero ito ay itinuturing na isa sa pinakamakabisa para sa kalusugan ng puso at dugo. May taglay itong antioxidants, lalo na ang tinatawag na punicalagins at anthocyanins, na kilalang panlaban sa pamamaga at pagtanda ng cells sa katawan. Ang antioxidants na ito ay tumutulong upang mapanatiling malinis ang ugat, iwas sa pamumuo ng taba sa mga daluyan ng dugo, at pag-iwas sa alta presyon or high blood pressure. Bukod doon, ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain o pag-inom ng katas ng granada ay makakatulong sa pag-iwas sa prostate cancer para sa mga kalalakihang senior at maaaring makatulong din sa pagpapalakas ng memorya. Kung may pagkakataon kayong makakita ng granada sa palengke o grocery, mainam itong kainin ng sariwa o gawing katas. Ang lasa nito ay matamis-tamis at medyo maasim, pero tiyak na kapakipakinabang. 13. Chico o sapodilla. Ang chico o sapodilla ay isang prutas na may natural na tamis na siguradong magugustuhan ni lolo at lola. Pero alam niyo ba, hindi lang ito masarap. Ito rin ay masustansya at makakatulong sa kalusugan, lalo na sa mga senior citizens. Una, ang chico ay mayaman sa iron. Napakahalaga ng iron para sa mga matatanda dahil ito ay tumutulong sa paggawa ng malusog na dugo. Kapag kulang tayo sa iron, maaring manghina, madaling mapagod, at mahilo. Kaya kung nais niyong mapanatiling malakas ang katawan, makabubuti ang pagkain ng chico. Pangalawa, ang chico ay may taglay na kalsyum at fosforo. Mahalaga ang dalawang ito para sa lakas ng buto at ngipin, lalo na po sa mga edad 60 pataas na mas madaling kapitan ng osteoporosis o panghihina ng buto. Bukod dito,
Mayaman din ang chiko sa dietary fiber. Ito ay tumutulong sa maayos na panunaw, iwas sa constipation o hirap sa pagdumi, na karaniwan din pong nararanasan sa pagtanda. At dahil natural itong matamis, maaari rin itong gawing alternatibo sa matatamis na pagkaing puno ng asukal. Basta't hindi sosobra, mainam ito kahit sa mga senior na may kontroladong diabetes. Kaya't huwag pong kalimutan ang chiko. Simpleng prutas, pero punong-puno ng sustansya na makakatulong sa lakas, ginhawa at sigla ni lolo at lola. 14. Langka. Ang langka o jackfruit ay isang masarap at makatas na prutas na karaniwang makikita sa mga probinsya. Bukod sa lasa nitong matamis, ito ay mayaman sa vitamina A, C, potassium, calcium at magnesium. Mga nutrisyong mahalaga lalo na sa mga may edad. Ang vitamina A ay mainam para sa paningin. Nakakatulong ito para mapanatiling malinaw ang mata at makaiwas sa panlalabo o katarata. Ang vitamina C naman ay panlaban sa impeksyon at nagpapalakas ng resistensya ng katawan. Ang potassium at magnesium ay tumutulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo at sa maayos na tibok ng puso. At higit sa lahat, ang calcium ay pampatatag ng buto. Importante para sa mga senior na madaling makaranas ng osteoporosis o pananakit ng kasuo-kasuan. Isa pa pong benepisyo ng langka ay ang fiber content nito. Nakakatulong ito sa pag-iwas sa constipation, isang karaniwang suliranin ng mga matatanda. Kaya, kung may langka sa inyong lugar, subukan ninyong isama ito paminsan-minsan sa inyong merienda o almusal. Pwede itong kainin ng hilaw, hinog, o iluto sa minatamis. Masustansya na, masarap pa. 15. Ubas, grapes. Ang ubas ay isang maliit ngunit makapangyarihang prutas. Ito ay may taglay na sangkap na tinatawag na resveratrol, isang uri ng antioxidant na ayon sa pag-aaral, nakakatulong sa pagbagal ng pagtanda ng mga cells sa ating katawan. Bukod dito, ang ubas ay may vitamina C, K at B na mahalaga para sa pampatatag ng ating immune system, buto at utak. Nakakatulong din ito sa maayos na pagdaloy ng dugo at sa pagsuporta sa kalusugan ng puso, lalo na sa mga may edad. Ang ubas, lalo na yung kulay pula at itim, ay may mas maraming antioxidants na lumalaban sa mga free radicals o dumi ng katawan na pwedeng magdulot ng cancer, alta presyon at problema sa puso. At dahil ito'y may natural na tamis, mainam ito bilang pamalit sa matatamis na candy o desserts na hindi mabuti sa may diabetes. Pero paalala lang po, kumain ng ubas ng sapat lang, huwag sobra. Lalo na kung kayo ay may iniindang sakit sa asukal. Pwedeng kainin ang ubas ng hilaw, ilagay sa oatmeal, gawing juice, walang asukal, o ihalo sa salad. Kaya, kung gusto nyong tumibay ang inyong puso, luminaw ang pag-iisip, at bumagal ang pagtanda, mag-ubas po kayo araw-araw kahit kaunti lang. Napakarami pong prutas na masarap na, masustansya pa. Hindi natin kailangang maghanap ng mamahaling gamot. Kung maaga pa lang ay aalagaan na natin ang ating katawan. Ang prutas ay bigay ng kalikasan. At kung ito'y ating igagalang at kakainin araw-araw, makakatulong ito para tayo'y manatiling malakas, masigla at masaya. Para sa ating mga lolo at lola, tandaan, ang tamang pagkain ay puhunan sa mahabang buhay. Maraming salamat po sa panunood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa iba pang health tips para sa mga senior citizens. Ingat po kayo at naway pagpalain tayo ng mahabang buhay at mabuting kalusugan.